Walang tamang dahilan para palayain ang isang kriminal. Yan ang matapang na posisyon ng pamilya ng mga biktima ng EJK sa hirit na interim release ng kampo ni former President Rodrigo Duterte. Nagbabalik si Hannah T. Moral test para sa ICC ang apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantalang palayain siya. Yan ang sabi ng Duterte Panagutin Campaign Network. Ang pagpapalaya kay Duterte, isa raw malaking panganib dahil malakas ang impluwensya ni FPRRD lalo na't nanalo pa siya sa pagkaalkalde ng Davao City. Ngayon lang din daw nakahanap ng lakas ng loob ang mga involved sa kaso para maglabas ng mga storyang posibleng maging ebidensya. Di rin biro ang kinakaharap na kaso ni Duterte na crimes against humanity na tumutukoy sa widespread at sistematikong pagkitil sa buhay ng mga biktima ng drug war. Wala pang ni isang akusado gaya ni Duterte ang nag-grant ng provisional release ayon sa grupo. Kapag pinalaya si Duterte, mensahe itong pwedeng iwasan ng mga makapangyarihan ng hustisya habang ang mga naulila ng tokhang patuloy na naghihintay ng pananagutan. Yan naman ang babala ng Center Law, isang grupong kumakatawan sa EJK victims. Sa urgent request ni Duterte for interim release, nangako ang kampo niyang mananatili siya sa isang unnamed third country na tatanggap sa kanya at sasagot siya sa lahat ng proseso ng korte. Dinahilan din sa request ang health condition ng 80-year-old former president at humiling ng humanitarian consideration. Di ito katanggap-tanggap para sa Center Law, lalo't kahit nakadetain siya, patuloy pa rin daw ang banta sa mga testigo, human rights defenders at mga nakikipagtulungan sa korte. Wala ring assurance kung kayang mapanagutan ng bansang yon kung labagin man ni Duterte ang conditions ng paglaya niya. Paalala nila sa ICC, kung papayagan ang ganitong request ni Duterte, signal ito para sa global community na kayang takasan ng sinumang perpetrator ang hustisya. Disappointed ang tiyuhin ni Kian de los Santos sa hiling ng dating Pangulo. Si Kian ang 17-year-old student na pinatay ng kapulisan sa Caloocan noong 2017 at naging simbolo ng abuso sa gera kontra droga ni Duterte. Kabilang siya sa higit kumulang 30,000 na mga biktimang naitala ng human rights groups. Sinasabi naman po ng ating dating Pangulo, nakaharapin po niya yung lahat ng kaso. Sinasabi niya ho yan, nagkita ho kami sa Senado, bakit ho hihingi ng ganong klaseng favorable sa kanya? Sana naman ay hindi patas ho dito. Ilan po naman yung aming hinihingi. Patas na legal, patas na remedyo para po sa kapakanan po ng lahat. Sa ngayon, wala pang opisyal na desisyon ng ICC sa hiling ng dating Pangulo. Para sa agenda, Hannah T, Billionaire News Channel.